Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atenista sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng pera. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugo, todo sa kayod, tunong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing giting at tigil, blue and white, one big fight. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ron Capinding na buwabati sa inyo ngayon ng magandang hapon at binabati ko din po na isang malaking maligayang bati ang aking co-anchor na si Dr. Jovi Miroy na hindi ko po kasama ngayon. Kasi nga po birthday niya siguro at marami siguro nakakuyog sa kanya. At ang kasama ko ngayon, dapat ang hirap talagang palitan ng aking butihing co-anchor. Kaya kumuha ako sa palagay ko, mamatamisin nyo ring makapiling ko at makasama ko dito sa ating programa ngayon na Lundagin Mo Baby. Siya ay walang iba kundi ang aking dating estudyante sa high school, philosophy major din. Ngayon ay kasalukuyang guro ng Ateneo High School, particularly Ateneo Senior High School. At siya ay dating pinuno ng, kasalukuyan pa rin, kasalukuyan at matagal na yatang pinuno ng Christian Service and Involvement Program ng dati Ateneo High School, na naging junior high school, naging senior high school. Christian Service and Involvement Program, Kristiyanong paglilingkod at pakikisangkot. Siya ay walang iba kundi ang mahal ng napakaraming mga Atenistang kasalukuyan at mga alumni ng high school, si Ginoong Eric Salonga. Magandang hapon sa inyong lahat at salamat sa napakagandang introduction, sir. Siyempre, hindi pa ako handa nun. So isip mo, pinaghandaan ko pa yun. Talaga marami pwede masabi sa aking panauhin ngayon. At marami pang iba. Siguro, magsimula tayo sa... Kumusta ka, Sir Eric? Ikaw ay philo major din pala. Opo, sir. Bakit ka nag-philo? Bakit? Dahil ba sa akin? Kasi ako po, nung guro ako ng Filipino sa high school, maya't maya philo ako ng philo sa kanila. Kaya aminin man nila o hindi, iniisip ko baka mamaya may kinalaman ako. Pero bakit nga ba, sir? Inahawakan ko sila bilang class moderator lang nila, hindi ako guro nila, noong sila ay second year high school. Sir, pakikwento nga, Sir Eric, bakit ka philo major din pala? Sa madaling sabi, sir, dahil nga rin sa inyo. Wow!
Grabe, claim it and Ganun talaga pag ginusto mo, di ba? Yung gusto mo marinig, yun na nga sabihin. Thank you. Naalala ko kasi nung second year high school ako, sir. Lagi ko nakikita pa nag-filo ka sa klase. Tapos parang sabi ko, parang gusto kong maging kagaya ng tao na to. Wow! Kung di nyo po naitatanong, ako po kasi class moderator nila. At sa high school po, ang class moderator may reflection period. Doon po sa mga 10 to 12 minutes na nakakapiling nila ako araw-araw sa umaga, doon ka nakapagbibigay ng ilang payo at kung sila naman ay may gustong ipakita sa klase, papayuhan mo sila. At yun yung doon ng mga pagkakataon lang na sinasabi ni Sir Eric na, ito parang gusto ko maging ganyan. Naalala ko lagi, sir, yung yung lobo na lumilipad at lobo na nakastick. Isa yun sa mga hindi ko makalilimutan. Wow! Oo nga. Sige, kwento ko na rin yun. Baka mamaya para mas maganda, sir. Sinasabi kasi nila na hindi na masyadong uso yung lobong lumilipad. Kasi nga raw, mayroon daw chemical yun sa loob na kapag nalangap, hindi masyadong mabuti sa kalusugan. At yun din daw, pag lumipad, kapag nawalan na nung kanyang kakayahang lumipad, ay humahantong sa dagat at nagiging kalat sa karagatan. Kaya para mas maging ligtas sa kalusugan at sa kalikasan, gumawa na lang tayo ng lobong depatpat, hindi na detali, no? Yung depatpat, parang nakatindig pa rin, parang yung may tali. Pero yun nga, malaki pa rin, nakatindig pa rin, masaya pa rin, natutuwa pa rin ng bata. At lalong higit sa lahat, ligtas. Pero hindi lumilipad. Tandang-tanda ko yan. Hindi lumilipad. So parang iniimbita doon kahit paano na sana medyo edgy ka ng konti. Yung mga nasa maginhawang kahon palagi, laging ligtas. Parang wala siya masyadong paglipad na nasusumpungan. Ay, salamat naman. Tapos sir, meron pa yung kwento dyan eh. Pinagpipilian ko kung theater arts sa UP or philo sa Ateneo. Tapos tinext kita. Sabi ko sa'yo, sir, ito yung pinagpipilian kong course. Kasi nakapasa ako sa theater arts sa UP. Sa harap ni Tony Mabesa, akala ko, di ako makakapasa. Pero syempre, theater tayo nung high school. At turo mo rin yun dati nung high school ako. Kaya siguro. Grabe, dalawang option ang buhay mo bago ka mag-kolehiyo pala. Dahil sa mga pag-collaborate natin, pagsasalamuhan natin. So ano yun? Pumasa ka sa theater? Pumasa ako sa theater arts sa UP. Mahirap doon. Okay. Theater arts as in UPCAT. BFA. Kasi iba, certificate course pag pumasok doon, diba? So, ba't di mo pinatulan yun? Kasi tinext kita, sabi ko sa'yo, Sir Ron, ito ang dalawa kong option. Theater arts sa UP o philosophy sa Ateneo. At anong sagot ko sa'yo? Sabi mo sa akin, Eric, it is better to take a Y course rather than a how course. Sabi mo sa akin yan. Hanggang ngayon naman, yun ang paninindigan ko kahit sa mga anak ko. No? Yung how kasi, baka matutuhan mo naman ng madali yan on the job. Para sa akin, no? Kahit pa sabihin natin business o ano, baka on the job, matututuhan mo yan. Pero yung why, ngayon yun ang pagkakataon mo sa eskwelahan na may require ka magbasa ng ganito, philosophy or literature, kahit ano humanities, yun ang pinapayo ko palagi, pampalawak utak o kaya pampalikot ng utak o pampakulay ng buhay. Hindi ko alam kung ano ba yung trabaho ng mga yon. Pero yun ang pinangarap ko para sa'yo, no? Na ang kunin mo ay why. At para mas marami kang kaya ka pala ganyan, like, you're a serene person. So hindi masyado nabubulabog tong si Eric kahit ano pang bagyo ang napansin ko nga medyo cool tong si Eric. Baka yan ang magiging cool at chill ng tao, pero masipag hindi yung chill na tamad, cool at chill na parang hindi basta mabubulabog kahit na nakakabulabog na yung ibigay mo sa kanya. Hoy, at nandito na rin lang ano ang paborito mong philo course noon? Paboritong philo course? Gusto mo na pag-philo mo noon? Nadalian ka na? Nahirapan na? Nadalian at nahirapan sa ilang mga kurso. Pero pag gusto mo nun yung ginagawa mo, parang napakadali ng lahat. Exactly. Yun lang sabi ko. Yung philo kasi dati, ang kurso na gusto kong aralin kahit ako hindi required mag-aral. So parang, at mahirap minsan, depende sa kurso. No? Merong philo na ang hirap-hirap, di ko masakyan. Meron namang philo na anong paborito mong philo course? Paborito kong philo course, Philosophy of Man. Bakit? 101, 102. 101. Bakit? Teacher ko dyan si Doc Leo Garcia. Doc Leo Garcia, So, maalala ko, pag sumasayaw siya, sa taas sa energy niya, so kinikwento niya sa amin, bakit philo 101 at 102? Kasi naalala ko nun si Emmanuel Levinas. Levinas? Hindi si Levinas nakilala ko nung postgraduate na.
Hindi ko siya nasumpungan ng sapul na siya. Baka nahagip lang siya, no? Nung aking undergrad. Pero paborito ko rin si Levinas. Baka mamaya mag-Levinas tayo dito. Ng konti. Pero paborito ko si Levinas. Pero si Doc Garcia ako naman ay Ferrell's baby kasi mas matanda ako sa hindi hamak, no? Pero Ferrell's baby rin si Doc Leo. At sa aking pagkakaalam, mahal na mahal din ni Father Ferrell si Doc Leo. Kasi nababanggit niya palagi. Marami naman siya nababanggit. Kahit si Mr. Calasanz. Pero isa si Doc Leo. So siya ang naging guru mo. Interesting. Si Doc Leo siya ang aming dean nung hindi pa LS noon. Nung college pa lang. Nung Arts and Letters ang Ateneo. So, ano naman pinaka-challenging sa'yo? Pinaka-challenging medieval philosophy. Medieval philosophy. Teacher ko yan si Mr. Calasanz. Mr. Calasanz. Ang teacher ko doon ay si Mr. Miroy. Mr. pa lang siya noon, hindi pa doktor. Mr. Jovi Miroy, pinagalitan ako. Ang sungit sa akin. Challenging din sa akin yun. So, maganda na magka-anchor dati dito dahil ng guro at estudyante. Kaya guro estudyante rin naman tayo. Bakit? Kasi naalala ko, pinapabasa niya yung Confessiones. Grabe yung libro na yun. Sipin mo, papabasa niya sa'yo, chapters 1 to 10. 200 pages. Tapos yung tanong niya, matagpuan mo sa isang paragraph lang nung chapters 1 to 10. Paano mo naman masasagot yun, di ba? Pero kasi madalas naman sa philo kasi, para sa kaalaman ng lahat, kapag may nasakyan mo na based on 1 or 2 sentences, yung isang pilosopo, parang nakasakyan mo na lahat ang sinasabi niya. Pero yun nga lang, saan mo hanapin yun? Gusto ko hagulawin ng utak ko, hindi ko talaga mahanap. Sa mga 10 sa Confessiones, ano yung paborito kong teksto yun? So kung yun, tapos nag-philo ka, so hindi ba sinasabi ng magulang mo, ano may trabaho pagkatapos niyan? Tulad ng mga magulang ko. Well, sabi nila, ano magiging plano mo sa buhay? Sabi ko, pwede siguro ako mag-abogado. Pagpare. Pero sabi ko, parang gusto ko maging guro, kagaya ng guro ko na si Ron Capinding. Uy, alam mo, thank you. Alam mo, pareho. Kasi nung philo rin ako, kalaunan na philo na ako, tinihingi naman sa akin, 2 imbitasyon sa akin. Maging Actors Company sa CCP. At natanggap ako Kumbaga mahirap doon. Kung tumatanggap lang sila ng 2 o 3 para madagdag sa kanilang Actors Company kasi may payroll yun Kasama sa payroll yun Kasama na doon dati sila Oni De Leon, Ajay Leran, Olga Natividad, Irma Adlawan. Tapos may mga nadadagdag. Naalala ko na shortlist kami pareho ni... Kalimutan ko na pangalan niya. Basta. Mamaya maalala ko. Tapos doon, tatanggap ako. Tatap-update ako sa high school. Yung pala isipan sa isip ko. Sabi ko, pala-isipan sa akin, saan ako pupunta? Doon sa acting? Doon sa may bandang Maynila, sa Mississippi? O dito sa Quezon City, sa Ateneo High School? Magiging guro sa Filipino. At ang pinili ko ay Filipino. Maging guro. At bakit ko pinili? Kasi sa palagay ko, sa pagtuturo lang nagsasanib ang theater and philosophy. Kasi turong theater lang lahat ako. Doon natatakot din ako na maging yun lang buhay ko. So yan, ikaw naman, sir. So, pagkatapos mong graduate ng philo, paano ka umantong dito sa buhay mo ngayon at kung ano ka? Ang plano ko talaga, sir, maging artista. Yan talaga ang gusto ko. Hindi, sa lahat. Sa TV. Gusto ko talaga may artista Kaya ko yun Tingin ko kaya ko yun. Nanonood sa atin si Sir Joseph de la Cruz. Hi, Sir Joseph. Philo major din yan. At ilang beses ko na rin na-imbita rito yan. Gusto ko maging artista. Sabi ko, paano ba ako magiging artista? Sa mga nanonood sa amin sa Facebook, artistahin po ba itong katabi ko? No. Right na. Oo, ako sagot ko oo. Sige. So so gusto maging artista? Anong nangyari pagkatapos nun? Sabi ko, parang sige, maging teacher na lang ako. Bakit? Iniisip ko ba, ano kinalaman na pagiging teacher at pagiging artista? Kasi pag artista ka, sikat ka. Pag teacher ka, sikat ka rin naman Oo nga. Naisip ko, bakit? Bakit nga ba ganito? Kasi pag artista ka, kung gagamitin mo yung impluensya mo para maka-impluensya ng napakadaming tao, di sana mas maganda yung mundo ngayon. Oo nga. Niisip ko, sa kada papasok ako ng silid-aralan, nakaka-apekto ako ng 42 estudyante. Isa lang doon yung merong gawin para sa bayan, masaya na ako. Ako naman, di mo na itatanong, nagturo ako sa ABS-CBN dati, sa Center for Communication Arts. Tapos iniimbita rin ako para mag full-time na kasi marami na akong pwede ituro. Pwede ako magturo ng Filipino dun sa mga banumag Filipino. Pwede ako magturo ng acting, pwede lahat-lahat.
Pero inisip ko, palaisipan sa akin, yung mga 4th year, 5th year of teaching ko pa lang yata sa high school noon. Gusto ko ba mag full-time doon sa ABS-CBN? Kaharap ko, puro mga artista. Parang maganda yun, di ba? Pero mga artista lahat. Ang lakas ng influensya. So, inisip ko, pinili ko pa rin ang Ateneo High School na lang. Dahil pwede naman akong magturo ng mga celebrity at magaling yan. Pero parang gusto ko magturo ng mga leaders. Para ang laki ng exponential natin. Sinasabi mo, di ba, marami kang maapektuhan kahit isa lang. Lalo na pag Atenista, alam ko, medyo exponentially. Parang kasi ang napupuntahan niya ay mga pwestong pinuno sa komersyo, sa negosyo, sa gobyerno, lahat. So baka mamaya mas mali-leverage ko nga yung aking paglilingkod. Tama. Kapag sa high school ako, sa atin ay nagturo. At yun naman, si Monsi Buluran, kilala mo ba siya? Oo naman. Moderating class ko din yan. Moderating class ko si Monsi. Si Joseph de la Cruz, tinatanong, Philo major pala si Eric. Oo nga, no? Wala sa itsura, no? Kasi may parang mukhang malinis eh. kasi mukhang usually kami mga Philo major, mga may konting drungis kami. So, yun. So, pagkatapos nun, di nagpasya ka ng mag-guro ng At bakit naman? Ako, pinuntahan ko, wala naman Philo sa high school eh. Wala rin Philo sa high school. Ako, pinuntahan ko Filipino. Ikaw naman, honors Filipino ka rin, naalala ko. Honors Filipino. Bakit unang option mo ang Christian Service and Involvement Program. Bakit? Nung binabasa ko yung mga module ng Christian Service Involvement Program, nakita ko na parang, uy, ito pwede ko ipasok si Levinas dito. Uy, ito pwede ko ipasok si Nietzsche dito. Parang sabi ko, napakagandang pagkakataon para sa mga second year high school students na maranasan ang filosofiya sa napakabatang edad. Exacto. Yun. Ako naman sa Filipino, uy, pwede ko ipasok dito sa Levinas. Pwede ko ipasok dito si Nietzsche. Ganyan. Ganun din. Kasi parang, lalo na sa literature, parang pwede rin naman. So parang pala tayo. Kung kumbaga, yung apoy ng Philo, doon natin nalabas. Baka yun ang sagot sa tanong ng mga magulang natin. Ano magiging trabaho mo yan? Parang gusto ko, kahit anong magiging trabaho ko, magiging maapoy yun. Kasi meron Philong pinanggalingan ko. Sagot ko nga dyan kanina, sir, alam mo, no? Basta magiging magaling ako. Oo! Nagpapalakpakan tayo ng isa't isa rito. Pero kahit Philo ang lagi kong bit-bit sa amang larangan. Sa pagtuturo, sa pag-arte, sa pagdirehe, sa pagsusulat. Parang Philo palagi. Palagi ko, mayroon ako sinulat dati. One of the rightest decision I've made in my life ang pagpili sa Philo. Okay, dahil dyan, medyo tagal ng... meron ka bang gusto mga batiin? Marami mga si Romel Abilius na klasiko ng high school. Nanonood sa atin na, hi Romel. Okay, good that you're checking out on us. Ikaw, meron ka bang mga gusto batiin? Ayan, si Monsi nagsabi. Batiin ko raw siya. Hi, Monsi. Hi, Monsi. I miss you, Monsi. Ganun din, ulitin ko, binabati ko ang aming mahal at minumutyang si Dr. Jovi Miroy na nagkakanyang diriwan ng kanyang birthday ngayon. Okay? Happy birthday, Sir Jovi. Teacher ko, Sir Jovi. Saan mo siya nag-teacher? Sa Philo of Religion. Philo of Religion. So 103. 104. 103. 103, Philo of Man, nakatas ng Philo of Man, Philo of Religion, tapos Philo of Ethics. Philo of Ethics, yung isa kong teacher, hindi ko matandaan eh. Philo of Religion mo si Sir. Philo of Religion, Sir Jovi. So, medieval ko teacher Sir Jovi, so binigyan ka ng mga Augustine, mga ganon. Augustine. Pati proslogion, mga ganyan-ganyan si proslogion. Okay. Emmanuel at Alfonso, Happy birthday, Sir Jovi raw, sabi ni Manuel Alfonso, kahit wala rin si Sir Jovi. Thank you. Thank you sa pakikiisa sa amin dito. Sige, pagkilala na namin ngayon ang aming paksa. Ang paksa namin ngayon ay may kinalaman sa Marso na kasi, March 2, ngayong araw na to. At ang dami bang pwedeng pag-usapan dito, siguro yung Lent, na nagsimula na nung Ash Wednesday last week. Diba? At February 26. Ganun din, lalo na sa high school. This is the season of finals. This is the season of graduation. Also, itong March na to. At ikaw rin, siguro epitome ka nun. Parang may mga pinagsikapan, tapos may naabot. Siguro kaya naman ang naisip namin pag-usapan ngayon ay itong walang kamatayang tambalan ng dalamhati at walhati.
Pero sa paraang mauna yung dalamhati na. Magtutungo sa luwalhati. Dalamhati at luwalhati. At ang aming pinakapaksang gusto pag-usapan, yun ang pamagat namin ay bakit tila laging may hapis para matuntun ang tamis? Bakit laging merong hirap para matuntun ang sarap? Bakit laging may dalamhati para matuntun ang dualhati? Yan, di ko alam kung philosopher natin pag-uusapan yan, pero wala kaming kaalam-alam, wala po kaming paghahanda rito, lulundagin lang namin to ni Sir Eric dito. Naniniwala ka ba dun sa pagtatambalan ng dalawang yon na laging maghatid sa iyo? Ano ba kinalaman ng dalawang yon? Lagi ba silang tandem? Yung dalamhati at walhati? Tingin ko, sir, lagi silang magkasama. Hindi pwedeng... Wala bang luwalhati na hindi dumaan sa dalamhati? Maaring meron, pero hindi mo masabi na buo yung pagkalwalhati na yun kung pinagdaanan niya yung dalamhati. Paano ibig sabihin buo? Parang mas sulit, no? Mas masarap. Mas masarap. Parang masarap pero hindi masarap. Masarap pero hindi masarap. Pero pag-isapan nga na, hindi ko tinignan to sa diksyonaryo, no? Parang medyo nakakapako lang na kung pwede kong paglaruan yung dalamhati at walhati. Siguro, parang hati eh. Parang yung hati. Isang Filipino teacher ako, hindi ko talaga tingnan to sa diksyonaryo, no? Hulaan ko lang, no? Yung isa dalamhati, siguro baka dalang hati yun. Parang dalang hitan. Yung isa binibit-bit mo pa yung, siguro yung hati ay pighati. So yung nagdadalamhati, nagdadala ng pighati pa. Pero yung nagwahati, diluwal na niya. Hindi na niya dala. Parang siguro, no? Yung isa, dala pa niya, bit-bit niya pa, is burdened by it, is consumed by it perhaps. Pero isa, naiiri na niya. Nailuwal na niya. Di ba yung luwal ang salita natin palagi sa nanganganak. So naiiri na niya, nailuwal na niya yung pigati. At siguro kaya kasabi mo, laging meron ganun. So hindi talaga siya walhati. Saya lang siya kung walang pigati at walang dusa ng pinagdaanan, di ba? Tama. Bakit mo nasabing ganun? Batay ba yan sa karanasan, Sir Eric? Dalamati lagi, ano? Maraming karanasan na ganyan sa pagkatao natin, sir. Wala. So, ikaw lang magbabahagi ngayon. Kasi nung nagbabasa-basa nga ako sa luwalhati dalamhati, binabalik ako yung notes ko sa philosophy. Tapos parang nag-research lang ako. Sabi ko, okay itong sinabi ni Nietzsche na tungkol sa luwalhati dalamhati. Sabi niya parang ang pinakamatatag na tao ay yung nakaranas ng pinakamalalang pagkadalamhati. Ang pinakamagaling na tao, kumbaga. Yung Ubermensch sa kanya. Kumbaga, yung Ubermensch sa kanya, elemento yun ng Ubermensch sa dalamhati. Pinag-usapan natin itong dualhati, dalamhati kasi nga, di ba, sa Lent din, ganun ang parang pinaka-andar niyan sa Kwaresma, di ba? Parang may dusa, at ang inaantabayanan natin, parang pinaka-advent, o yung natin, ay yung pagkabuhay na mangyayari sa dulo nitong Kwaresma. Ganun din, yung sa graduation din, medyo yun din ang simbolo. Pagkatapos lahat ng pagsisikap at tiyaga, meron kang pagtatapos, di ba? Kaya nga pagtatapos, parang pagraos yung ganun din. Then yung final, so kasalukuyang dusa siguro ito. Pagsusulit, ito tawag namin, sinusulit mo. Pagsusulit din ang term natin sa mga confession o kaya examination of conscience, di ba? Pagsusulit din yun. So, kaya parang yun ang nasumpungan naming topic ngayon. Pero in general, gusto namin pag-usapan itong dalamhati at walhati. Para alam mo nga sa akin, sir, parang sabi niya, ang mas mabisa o mas masaya o mas ang taong dumaan sa dalamhati. Tingin ko. Actually, meron akong kwento. Ngayong taon kasi. Sure. Ngayong taon, ngayon ako nag-moderator. Okay. Parang 3 years. Lagi kang moderator noon, ha? Dati. Diba? Pero dahil lagi kang head, parang hindi ka muna minsan. Pahinga ako. Sabi ko, ito na yung huli ko. Parang 3 years ago, sabi ko, ito na yung last moderating class ko. Tapos, this year, ngayong taon, sabi ng principal, ni Ms. de Malanta, "Uy, Eric, pwede ka ba maging class moderator?" Sabi ko, ayoko. Tapos, sinabi niya ulit na pwede ka ba maging class moderator. Sabi ko sa kanya, sige ma'am, ganito na lang po. Kung wala na po talaga, sige, papayag po ako. Okay. So, bakit ka naman tumatanggi? Kasi yung pa rin ang resolve mo. 3 years ago, yan pa rin. Parang ako, okay na ako Parang masaya na ako dun sa huli kong moderating class. Sige. Parang hindi ko na kailangan. Parang para sa akin, okay na ako. Sige. Yung circle ng pagiging class moderator, na kompleto ko na. Wala na. Kumbaga, gano'n na. Tapos sabi ko sa sarili ko, sige na, papayag ako. Ngayong taon lang. Kasi syempre, meron na tayong ginagawa sa CSIP bilang coordinator. At hindi rin konti yun, no? At hindi talaga. Marami. Napunta
tayo ngayon sa isang klase sa General Academics. General Academics section, okay? Section 12 Evans. So, sa senior high school po kasi, di ba? General Academics, STEM, ABM, at saka Humanities. Humanities and Social Sciences, no? So, napunta tayo sa General Academics. GA. Alam natin lahat, karamihan sa pagkakakilala sa mga GA, na hindi naman pala totoo, na sila yung mga makukulit. Okay. Magugulo. Oo. Tapos nung napunta ako sa klase ko, sabi ko, ay nako, magugulo talaga to. Sabi ko, pero parang alam mo yun, dun talaga nabuo na parang meron ka makikita mga faction sa klase. Tapos makikita mo yung sa malaking faction dito, sila yung pinagsama-samang magugulo sa buong strand. Isipin mo yun parang sabi ko, ano bang gagawin ko sa klase na to? Papaano? Kasi yung mga dating yung klase tulad ni na Monsi, tulad nung 2017. Si Monsi at si Luis Coloso rin, kilala mo yan? Si Luis Coloso. Embo yan. Si Monsi, si Luis, ang babait namang bata. Luis Coloso, salamat sa panonood sa amin. Kumbaga, napakadali nilang dalhin sa rurok ng kagalingan. Kasi magaling na sila bilang moderator, no? Itong hawak mo ngayon. Biglang tingin, parang hindi. Hindi talaga. Hindi para talaga. Kahit nakilala mo na, parang hindi. Parang hindi talaga. Kasi bakit sila yung pinagsama-sama medyo makukulit? Yun talaga sabi ko, bakit sama-sama tong makukulit na batang to? Tas bakit ako yung nandito? Tapos, buong taon, sasabihin ko na nahihirapan ako. Mahirap. May mga araw na kailangan mo pagsabihan, kailangan mo magalit. Tapos hanggang sa mga panahon na hindi ko sila kinakausap. Tapos, alam mo yun? Kasi gusto kong matutunan nila. Gusto kong maranasan nila yung mali na ginagawa nila. Sobrang hirap. Nung parang last week, nagkaroon kami ng retreat. Ang retreat para sa mga guro, wala lang sa atin to. Lalo na retreat ng mga estudyante, di ba? Kasi parang... chaperon lang tayo doon. Routine lang to sa atin, sir. So parang... dinaras ko yung retreat, parang wala talaga ako emosyon. Kailangan magbigay ng speech ng class moderator. Gumawa ako, sumulat ako, routine. Sulat ako speech, binasa ko. Kailan sila nag-retreat? Last week. So, isa siya sa mga... Kasi yung retreat, nangyayari yan Hulyo, ganyan pa. Pero ito, isa sila sa mga naka-schedule sa bandang dulo. Appropriately so, no? So, medyo marami ka ng pinagsamahan. Marami na. Madalas kasi, nagre-retreat ako sa sa October, yan. So, medyo kalahati na doon. Ikaw, nag-retreat kayo nung buong, halos matatapos na yung taon. Sige, so, sumulat ka ng mensahe kasi required kang magsalita sa harap ng mga magulang. Sige. Sa kalagitnaan ako ng mensahe ko, parang sabi ko, bakit mali? Meron akong emosyon. Totoo wala akong emosyon eh. Tapos maya-maya, di ba? Hindi ka naman... Asaya kong tao, di ba? Maya-maya, tumutulo na yung luha ko. Ano yung tsura mo pag lumuluha? Ang pangit! Hindi pa kita nakita. Lagi ko nga nakita sa lahat ng mga pagsubok natin. Hindi ka naman... Di ba? May video nga yung estudyante ko. Parang sabi ko, ang lala nito. Tapos hanggang sa yun na habang nagsasalita ako, kailangan ko tumigil. Kasi hindi talaga ako makapagsalita. Habang nagpapasalamat ako sa mga estudyante, habang sinasabi ko yung pinagdaanan namin, I found myself crying. And then that's when it hit me. Sabi ko, grabe, ganito pala yung luwalhati. Ganito yung kalangitan pagkatapos ng hindi naman dating impyerno, pero so hindi siya lungkot, no? Hindi. Parang what hit you was something beyond you. Parang sa theater catharsis tawag diyan. Bigla parang kang electrocute ganyan. Parang yung sinasabi ni Mr. Pagsy na dahil you're just suddenly so proud of yourself kasi parang pigang-pigang toothpaste ka. Ganun talaga ginawa nila sa akin. Parang lahat ng strategies na maisip ko, eto na, binigay ko na ngayong taon na to. Oo nga. So, yun yung... Kaya sir, naniniwala ko dun sa dalamhati. Kaya naman siguro lahat ng saya na naranasan mo, parang medyo hindi kasing taas nitong luwalhating naranasan mo rin sa klaseng ito. Kasi may pinagdaanan kang mga dusa at mga pagsisikap. At ngayon, dahil sa dulo, bakit ka naman maluwalhati sa dulo? Kasi nakita mo sila bang... Nakita ko silang
magbago. Ganon. Kasi ito talaga... Grade 12 ba? Grade 11? Grade 12. Yun pa. So meron tayong mga estudyante simula nung grade 9. Nasa junior high school pa ako. May grade 9 tayong estudyante. Grade 9, salbahe. Grade 10, salbahe. Grade 11, salbahe. Pagdating ng grade 12, nung nakasama ko, sabi ko sa kanya, kailangan natin patunayan sa lahat na magbabago ka. At ngayon, grade 12, sabi niya, nagbago ako. At kitang-kita ko yun. Kitang-kita ko yung pagbabago na yun. Kaya mas malaki yung epekto. Kahit sa kanya. Moderator na. Batiin ko rin lang muna si Norman David Baracoso. Estudyante ko yata ito student ba natin to? Hindi ko na alam. May Baracoso. Basketball player, sir. Nga pala. At si Victor Morales. M yan. M20. Hindi ako masyadong binabati ng mga mokong na to pag ako lang. Pag nandito ka siguro, malakas ka sa mga to Pero Eric, ang pwede din natin itanong, totoo ba? Ikaw naniniwala ka doon, batay sa iyong karanasan. Pero, lagi bang ang dalamhati ay nauuwi sa luwalhati? Masaya kung yun ang mangyari, no? Pero yung dalamhati ba lagi ay may luwalhati? Kumbaga, yung mga kasalukuyang dumaranas ng dalamhati, marami tayong kaibigan na bibigatin ng dalamhati ngayon. May hahantungan ba yung luwalhati? Makakaasa ba sila doon? May pag-asa bang gano'n? Para sa akin, kung pipiliin mo. Bakit? Ang hirap yata isipin yan ng mga nagdadalamhati na piliin kasi iniintay lang. Kasi kahit ngayon, medyo pilay sila ngayon at nahirapan sila. Parang sila pa ba ang pipili nun? Hindi ba pwedeng ihandog na lang at ilatag sa kanilang kandungan? Ba't kailangan pa silang sumadya nun, napiliin yun? Para sa akin, sir, kasi naiintindihan ko ang dalamhati ng bawat tao. Pero kung mananatili ka sa pagdalamhati na yon at aantayin mong malaglag sa harapan mo ang pagkalalwalhati, bakit ka pa nabuhay? Para saan pa ang buhay kung aantayin mo lang ito na dumating sa'yo? Pero kung hahanapin at pipiliin mo ang pagiging masaya, sabihin na natin masaya. Kung ito na, mababaw pa yung kasiyahan na to, sir. Kung pipiliin mo ito, bakit hindi mo piliin at bakit hindi mo hanapin? Para sa akin. Pero yun ay isang kasayahan na pwede bunga ng pagpili mo. Ang pinag-uusapan natin kanina ay mga luwalhating bunga ng dalamhati. So, kumbaga, yung dalamhati, hindi talaga siya nagbigay sa'yo ng luwalhati. Kumbaga, ang nagbigay siya ng luwalhati ay ikaw mismo na umisip ng luwalhati. Ang marami tayong ibang example na yung dalamhati mismo ay pinagdadaanan mo parang hagdan na mahirap pero abot ka rin sa tuktok. Pero minsan, meron bang parang mahirap na hindi pala hagdan, na talagang hirap lang siya? Like poverty, like illness, sickness. Hindi na iniisip ko, may mga dusa ba at dalamhati ba na walang hahantungan? Iniisip ko lang wala rin akong sagot pa sa puntong ito. Magandang tanong yan Okay, sige, pag-isipan natin pagkatapos ng handa na ba tayo mag-break? Meron bang inituan si Justin na tutugtugin natin? Wala pa. Tuloy lang natin. Okay, hi Tep. Si Justin at Tep ang ating invisible na kasama sa podcast ngayon. Naalala ko may sinasabi si Levinas din about suffering na minsan Levinas ka ba yun? Hindi ko alam kung Levinas o Pascal o basta na sinasabi niya na minsan wala talagang silbi sa'yo yung pagdurusa. Talagang walang silbi. Anong silbi sa'yo ng pagsakit ng ngipin mo? Wala. Ang pagdurusa is a phenomenon of your life. Talagang hindi mo maiwasang magdusa. Pero walang silbi sa'yo. Nandyan, pero walang silbi sa'yo. Ganon din ang kamatayan. Totoong may kamatayan, nandyan siya, pero sa'yo mismo, walang silbi sa'yo. At yun ang tinatanggap na na may pwede kang magdudusa ka talaga sa buhay na ito at di mo yun matatakasan. At huwag mo nang isipin yung mga nagdudusa ako dahil magkakaroon ako ng gantong ginhawa kalaunan. Hindi yun pagdurusa kasi alam mo na yung cause and effect nun Meron talagang pagdurusa na hindi mo makita ba't mo pinagdadaanan. Like being
bullied, di mo alam kung ano yan eh. Or like being poverty, kunyari ganyan, di mo alam. O kaya debilitation or paralysis o kung ano man. Anong pagsilbi ng pagdurusa? Parang ang pagdurusa sa sarili mo, wala siyang silbi. Pero laging nandyan. Ang death din daw, sa sarili mo, wala siyang silbi. Kaya dahil laging nandyan at di mo maiwasan, pero walang silbi sa'yo, the next best thing, hindi naman the next best thing, maybe the best thing to do about it is to suffer or die for the others. So, hindi mo rin lang may itatanggi na meron, nandyan siya, pameronin mo na ng may silbi at laging walang silbi sa'yo yun eh. Ang meron lang silbi. So, what if you suffer for others? Then suffer, even though it's not easy, then becomes useful. Kasi useless talagang suffering kung sa sarili mo lang. So is death. Okay? Yung death, useless. Kunyari, naglalakad ka, nasagasaan ka ng bisikleta. Bisikleta lang. Tapos namatay ka kasi nauntog ka yung gano'n. Parang wala yung silbi. Kasi parang yun ay pagkamatay sa sarili mo lang. Pero kung ang kinamatay mo ay para sa iba, baka doon merong silbi. Ewan ko, yun ang nakakalala ko kay Levinas. No? Kaya sa puntong ito, may dalamhati na parang wala ba siyang luwalhati? Siguro wala nga, pero pwede mong hulmahin yung dalamhati. Kasi di mo maiwasan para hindi siya maging walang saysay. Kundi para mas maging may saysay kayo siya. Wala siya saysay sa sarili mo eh. Pero hindi siya walang saysay per se. Pero pwede siya magkaroon ng saysay sa kapwa. Yun lang, pero medyo mabigat pag-isipan yun. Samantala, pahinga muna tayo. Babalikan natin itong paksak to. Pagkatapos ng aming break, handa na ngayon si Tep para siyang mamuno muna sa aming konting pahinga habang inom kami ng tubig. Huwag po kayong aalis. Samantala, gusto ko lang batiin yung mga kasama natin. Si John Francisco rin, bumabate. Maraming salamat sa inyong paigisa. Huwag po kayo aalis. Magbabalik po kami. Dito po kami sa paksang Dalamhati at Luwalhati. Kasama si Eric Salonga dito sa Lundagin Mo, Baby. Sige po. We will be back in a few, Katipuneros, so please stay tuned. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita.
mag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Minamahal kita. Get your daily dose of inspiration through our music. Follow JustCom PH on Spotify and JustCom Music in YouTube. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Kapinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Hello! Nagbabalik po kami, kasama ko si Ginoong Eric Salonga sa aming paksang Dalamhati, Tuwalhati. At ang aming pinakatanong, bakit laging may hapis? Hapis sa pagtuntun sa tamis. At totoo ba nga? Natatapos kami kanina sa pag-uusap na lagi bang umahantong sa luwalhati ang dalamhati o meron lang dalamhati per se? Baka mamaya pwede bang magkasama talaga yung dalawang yon? Hindi yung hiwalay, hindi siya parang finish line ng isang race, kundi yung mismong dalamhati ay may kahalong luwalhati. Halimbawa, yung fasting. Yung fasting, sinasabi sa atin, pag-aayuno ba? Ang sabi na sa Pilipinas, pag-aayuno. Kahit abstinence, pagngilin. Yan daw ay isang pagdiriwang ng pagkakalayaan ng tao. Kasi ibig sabihin ng fasting, tao lang kaya mag-fasting. Yung kahit gutom siya, pipigilin niya. Kasi yun yata nagtatangi sa tao sa ibang nilang, mga hayop. Meron din tayo mga kapareho ng hayop na mga tukso at mga tawag, pero kapag yung fasting, medyo hindi yun kaya ng iba. Yun parang lumampas ka na sa katawan mo. Parang ganun. So in itself, parang may maganda. Pero baka mamaya, yun bang maganda sa dalamhati? Yung dalamhating walang karugtong na luwalhati. Ito pa, meron pa ako baka mamaya, mabuti talaga na nagdurusa. Pag-usapan natin mamaya. Meron akong tulang mabasahin, sir. Baka lang iba ma-shooked yung iba sa pagbinasa. Ang pamagat ay sugatan. Pwede nyo rin i-search to. Nag-rose ko to, 2015 pa yata. Sugatan. Para to sa mga nalulungkot ngayon. Ang parang gustong sabihin ng tulang ito ay, surprise na lang, no? Ay, kamagalala, kahit nalulungkot ka, yung dalamhati mo, kahit di ko alam kung may hantungan yan, baka yung dalamhati mo per se ay kailangan mo ng ikasya. Ewan ko lang kung ano reaction ng mga tao. May dalamhati mo mismo, pero ikasya. At pamagat ay sugatan. Basahin ko na, sugatan. Paglabis-labis ang dinurusa mong sakit, hinding-hindi ka manhid. Pag kumirot ang sugat sa sabaw ng bayabas, posible pa ang lunas. Pag lumuhat umaray ang mistulang bangkay, hindi yun patay. Ang sakit,
kirot, luhat, aray mo, malilinaw na tanda na tao kang totoo. Totoo kang nagbigay dahil may bahagi kang namatay. Totoo kang nabuhay dahil nasimot ka sa pag-aalay. Totoo kang nagmahal dahil nalimot mo ikaw. Totoo ka't mabuti, mahusay, masaysay. Ito ang tagumpay ng isang taong bigo. Batid niyang tunay nga ang tibok ng kanyang puso. Itong may pagmamalaki ng taong sawi. Tinotoo niya kasi, walang pagkukunwari. Dusa ang hudyat ng damdaming tunay. Dugo ang tandang mayroon ngang buhay. Kahit nga bato, pag nagdugo, pagkakamalan mong tao. Kahit mabigat man ang iyong dinaramdam, masaklap man ang iyong pinagdaraanan, magdiwang, nakatitiyak kang buhay kang nilalang. Buhay na buhay dahil nasasaktan, kay sayang nilalang ng mga sugatan. Yes. Wala yung can't applause natin. Kay sayang nilalang ng mga sugatan. Yun nga. So, pwede bang yung dalamhati itself ay positive na? Bakit parang naghihintay ba siya lagi ng luwalhati? O baka yun na yung mismong end in itself? O ano ba? Pero sir, maganda ba yun na masaya ka lang na nagdadala? Oo nga. Naintindihan ko yung tanong mong yan. No? Ang hirap din ipayo yan sa mga tao na parang baka mamaya maging masokista sila o maging mga martir. Yung martir na, maganda naman maging martir, no? Pero maging martir na tulad ni Sisa na marami na nangyayaring mali at inaabuso na siya. Kaya tuloy nabaliw siya. Oo, nabaliw siya. Pero maganda ba yan? Hindi ko alam kung maganda eh. Pero hindi ko alam. Baka ang tanong mo sa akin maganda, Sir Eric, ay tungkol sa practical ba yan? Ganun, no? Pero maganda. Pwede kang abusuhin, pwede kang lukuhin, pero sila na may problema doon. Basta ako. Nagpapakabait ako. Ikaw rin meron ka yata mga karasang ganyan, di ba? Parang, sige, hindi ko na hinihintay na sige, kung yun ang ginagawa nila sa akin, inuuto nila ako, may naano nila ako, sila may problema doon. Ako, gumagawa ko hanggat kaya ko. Ang iniisip ko, naniniwala akong sa mabuti ito. Yun nga yata eh. Baka mamaya yung pag-iisip na ganyan, sir, yung sinabi mo, pag-iisip, Eric, na maganda ba yun? Na baka mamaya i-appreciate mo na lang yung pagdurusa kaysa umasa ka na laging merong ginhawa sa dulo, ganyan-ganyan. Kasi ang tawag ng mga tao dun sa dusa na may ginawa sa dulo, hindi talaga dusa, kundi pag-akyat lang. Na talagang necessary, alam mo na eh. Pero yung iba na hindi alam, ba't kung dinagdaraanan to? Ba't itong mga dusang to? May mga ganong kalagayan eh. Halimbawa, ang hirap nitong magmahal ng mga tao, parang ganon. Hindi mo alam kung magsusuklian ka ba. Parang may mga Pero sir, hindi sabihin na hindi ka na magmamahal. Exactly. Pero yun na nga. Pero kung ang hinahanap mo ay sukli sa pagmamahal, parang mahirap yata yun. Baka mamaya hindi bumalik. Pero ganun ba? Ganun ba ang dalamhati na hinahanap? Yung parang, magbibigay ako, pero meron akong lalan para sa iyo. Wala kang ganun. Diba? Oh, exactly. Oh, di ba masokista yun? Wala kang hinahanap na kita, wala kang hinahanap na tubo. Para kang palugi. Palugi talaga. Yan ang term ni Calasans dun eh. Para yung kay Levinas, parang palugi eh. Na parang walang hinihintay na ano. So, ano yung saya dun? Ano yung, hindi man saya. Siguro hindi saya. Say-say. Ano yung fullness dun? Kapag ganun ka, nauwi na tayo sa ganyan. Parang ang ganap, ang ganap na sarili yata ay walang sarili. Ang lalim na natin. Ang lalim. Hindi po, ito po lundagin mo, baby. Ay kahit na philo, ano siya. Yun po, huwag kaming magiging malalim. Kasi dapat yung malalim ay sa klase. Sa lundagin mo, baby, doon namin medyo gagawin. Pero ang ganap na sarili yata ay walang sarili. Yung parang, yung tunay na pagmamahal yata ay walang hinihinging kita, walang hinihintay. Pabigay lang lahat. Paubos. Naalala ko nga dati, di ba? Nag-iman nila sa Oo. Parang meron ko, sabi ko din sa mga susan, sa the other. The other. Parang natanong ako na parang, what can you do for the other? Oo. Yung estudyante ko, hindi ko makakalimutan. Ano sabi? Brian Zerudo. Brian Zerudo. Sabi niya, Sir, how will I help the other if the other has become, if I have become a part of it? Or parang if the other
has been a part of this. Dahil sa paghihirap na naranasan nila sa CSIP, nakita niya yung sarili niya, nakasama na ang iba. Baka mas tama yun. Baka siya ang napunta doon kaysa siya napunta sa kanila. Kasi medyo misleading yung pag sinabi mong sila ay napunta sa akin. So parang ikaw pa, pero ako yung parang... Exactly. Di ba naalala mo yung parang... Ang tao kasi may tendency na saklawin ng mga bagay. Pero ito, para siya nagpasaklaw. Di ba? Para siya nagpasaklaw. So how can there's no more distinction ng other and myself. Minsan, there's no more distinction between other and yourself kasi sinaklaw mo. Tapos wala na siya. Pero ito, nanatili siya at ikaw ang nawala. Ang image ko dyan, sir, parang Pac-Man na gano'n, na nakanga sa loob ng bilog na nasa loob siya. So pag nilamon mo yung bilog na yun, ikaw yung, kahit pag ganun ka pa, talagang pabigay, palugi, ano talaga yun. Ang pagmanganganga, parang boa constrict, parang sawayan na kayang lumulun na mas malaki sa kanya. At gaganunin niya. Pero ito, paano ko ikaw nasa loob ka? Paano yung nga mo? Ganun, hanggang mawala ka na. Parang ganun yata yung pag-unawa sa Diyos, sa pag-unawa sa kapwa. Hindi yun parang isang sinasaklaw mo lang, kundi nagpapasaklaw ka. So ano, sabi ng estudyante mo? How can I be how can I say that parang ako ay tutulong sa ibang tao kung ako ay kasama or bahagi na nila. Hindi niya sinasabi yun dahil naghihirap siya. Hindi naman. Kumbaga parang nakiisa na siya doon. Exactly. Yan ang sinasabing other ni Levinas. Ayoko naman pahirapin by dropping the name ng Levinas. Kasi medyo abused nga yung salitang other, sir. Kahit yung meant for others. Ang sinasalin ng mga natin dyan madalas na hindi naman masama, no, yung tao para sa kapwa. Pero mahirap ang kapwa kasi same sa atin eh. Yung other kasi is a total other. Yung kay Levinas, hindi mo kilala yan. Hindi mo nga type yan. Yung other, yan yung other na tinutukoy niya. Nung wala kang access, di mo siya kamuka, wala siyang bibigay sa yung dudulot na ginhawa, it's a total other. Kaya pag nagtatao, tao para sa iba. Yun ang gusto ko isalin sa none for others. Kasi talaga, ang hamon sa'yo noon, kahit iba yan sa'yo kahit iba yan sa'yo. Can you be selfless and not find your comforts and yourself in the other? Instead, respect the other totally, with this full dignity without you having to shape it. Parang ganun yung sinasabi ng Christian Service and Involvement Program, no? Yung immersion natin ay talagang hindi natin sila binabago. Hinahayaan nating baguhin tayo ng mga ating pakikisalamuha sa kanila. May naalala ko, sir. Naalala mo anong teacher ko si Doc Leo. Nung pabaon, sumulat ako ng postcard sa kanya. Sabi ko, Doc, napag-isip ako na ano nga ba yung the other? Kasi di ba parang actually, tapos parang nasa lahat ng mga formation programs ng OS. Kasama dyan yung GIP. Nagtrabaho ako sa Blessings. Kasama dyan yung immersion. Mag-jeep yung ang anak ko. Yan ang gusto pati yan. Hi, Danny. Mag-jeep na siya. Saan siya? Saan siya? Sa handyman yata. Kasi siya magiging, hindi ko alam yung nagde-demonstrate ng mga nagde-demonstrate ng mga gadgets ng So yun. Parang sabi ko nga... Pagkatapos, ano yung other? Ano yung other? So, tinranslate ko siya para kay Doc Leo. Anong salin ng other? Salin ko sa other ay kapatas. Kapatas. Ka kasi yung sa Pilipino, ka, may relationship. May relationship at laging higit pa. Parang siyang panlapi na ibig sabihin. Panlapi na laging higit pa. Tapos patas kasi magka-level kayo. So higit pa, lagi, pero pantay. Kapatas. Pero kapatas. Kasi yung kapatas, yung parang the face. Kasi yung the face, sabi na siya parang, kilala mo siya, pero hindi mo alam kung sino talaga. At laging merong panghigit pa na hindi mo nakikita. Ito pinag-usapan natin ngayon, bibigay ko sa anak ko. Yung inaaral yata niya ngayon under my previous student, na philo teacher ngayon. Shoutout kay Mr. Pasco. Pero yung Levinas sila, yung the face, the other, yan ang pinag-uusapan nila. Ano nga ba yung sa the face? Nakita mo yung face, kinikilala mo yung face, pero wala kang access sa face. Hindi ko humubog dyan. Nagpapakita siya by itself, no? Hindi. Actually, sabi niya, pag
nakita mo yung mukha, doon ka naging vulnerable. Oo. Kasi you're opening yourself to others. Exactly. Hindi. Reaction yan sa modern philosophy. Na modern philosophy, ako nagbigay ng kahulugan sa tao. Ay yung aking pag-unawa, yun siya. Ito yung face, parang hindi galing sa'yo yan. Siya ang yumanig sa'yo. Parang siya panbaligtad sa contemporary philosophy, ganun yun. Hindi ako yung nagbigay ng hugis at ng itsura mo. Ikaw yung itsura na kailangan ko kilalanin whether I like it or not. So, ano nga ba, sir? Itong tambalang dalamhati at walhati, merong relasyon yung dalawang yan na one leads to the other. Yun ang una natin pinag-usapan, first part of our discussion. Pero ngayon, pinag-usapan natin dalamhati at walhati bilang magkasanib na isang paradox, no? Yung mismong dalamhati, yun ang walhati, yun ang pagiging ganap. Yun ang hindi kaganapan na pagkamartir. At kahit pagkamartir, bakit? Sabagay, palugi nga eh. Palaspag ako eh. Parang abusuin nyo na ako eh. Parang gano'n. Parang yun yata yun ang moda ng pamumuhay mo at walang pakabig, walang kikita, walang yun yata yung tamang pakikiugnayan sa tao. Yun yata yung tamang pagmamahal. Ikaw, sir, hindi nyo nababalita? News na ba yun? Hindi. Yung umiibig, halimbawa. Sikreto ba yun, ha? Oo. Sikreto ba yun? Maraming sikreto sa sena, pero ang hindi na sikreto sa lahat ay may minumutya si sir. Okay, si Sir Eric, Mr. Eric. Shout out kay Ma'am PC. Mahal ka namin, pero hindi kasing taas na pagmamahal sa'yo, ang lalim na pagmamahal sa'yo ni Sir Eric. Mayroon ako lang gustong basahin, Sir Eric. Tama ka tayo, mahal kita. Ano to? Parang Levinas na pagmamahal to. In fact, ang caption ko rito, my kind of love for you, dahil mature na kasi yata ako. So, mature na pag-ibig na ito. Ang comment nga rito ng isang nagsabi, parang godlike na yung love na yan, Ron. So, pakinggan mo, sir. Pamagat ay mahal kita. Pamagat ay mahal kita. Okay, nakuha na ba? Mahal kita. Mahal kita. Kahit di mo ako sagutin, kahit di mo ako pagbigyan, mahal kita. Hindi kita kailangan. Kahit di mo ako pansinin, kahit lagi mo akong sungitan, ayos lang, mahal kita, hindi kita kailangan. Kahit tawain mo ako, murahin, sigawan, dayain, insultuhin, pagdusahin, saktan, ipagtabuyan, ano naman. Mahal kita, hindi kita kailangan. Akala mo ba may kailangan kang gawin bago ako matuwa, bago ako kiligin? Ikaw mismo ang aking kaligayahan. Pagdamutan man ako o talikuran, wala kang utang ni babayaran. Sapat nang umiral ka lang, mahal kita, hindi kita kailangan. Walang hinihingi ang aking pagtangi. Walang tinutubos ang aking pag-irog. Walang pagkabig ang aking pag-ibig. Ibahin mo ang aking paghirang. Mahal kita, ganun lang. Wala kang dapat pangambahan dahil hindi kita kailangan. So yun yung... Parang ito kasi, usually, yung I need you ay parang I love you. Pero medyo dangerous yun. Yung tunay na pag-ibig ay mahal kita, pero hindi kita kailangan. Kasi pag minahal mo siya dahil kailangan mo siya, usually romantic love is like that and there's nothing wrong with that yata. Pero eventually, kahit wala na akong mahihingi sa'yo, wala akong kailangan sa'yo. Okay? Kailangan lang, mahal kita. Yun lang. Huwag ka matakot na mahal kita kasi wala akong kailangan sa'yo. Oh. So, pero yun nga, parang ano yan eh, parang si Scott Peck, di ba? Ano yung Scott Peck? Scott Peck yung parang, yung pagmahal mo isang tao, hindi mo siya kailangan lagi makita. Oo, hindi lang pakita. Wala rin siya kailangan gawin sa'yo. Independent. Love is independent. Oh yeah, exactly. Hindi kita kailangan. Parang yung mahal ko sa'yo is palabas. Di palabas, di show, no? Parang palugi, pabigay. Hindi siya pakabig. So pag itong pinag-uusapan mo, talagang parang masakit magmahal, pero yun yata yung sabi nila na when it hurts, it's also the happiest. Mm-hmm. Okay. Totoo. Parang ganon. Sa paghantong natin sa katapusan ng ating programa, kailangan tayo ibitayin uli dito. So Eric, ikaw pala yun para nating natagpuan na yung dalamhati ay
katambal ng luwalhati. At ganun din na bakit laging may hapis ang landas sa tamis. Hindi landas. Lagi talagang para silang paradox. Nasa iisang barya sila ng pareho. Isang mukha na may mukha pareho. Ikaw, sir, meron ka bang gustong sabihin sa kanila bago tayo magpaalam? Ako lang, gusto ko sabihin na parang kahit na mahirap, namnamin ng paghihirap dahil sa dulo, meron niyang sarap. Yun yung gusto kong sabihin na parang, oo, naintindihan ko na parang ang dalawalhati at dalamhati ay isa at nagsanib. Pero parang sa akin, mas maganda pa rin tingnan na parang sa bawat dalamhati, meron tong kaakibat na luwalhati. At ito yung mga tipong pagkaluwalhati na parang kailangan mong hanapin. Hindi pwedeng dyan lang. Piliin mo. Umaayon ako sa iyo, Sir Eric. At dalawang klase yan. Pag dinamnam mo yung dalamhati, pwedeng hindi sinasadya, humantong ka sa luwalhati na hindi mo inaasahan. Pero minsan walang ganon. Pero kapag dinamnam mo yung dalamhati, dun mo sa dalamhati rin mismo makita yung luwalhati. Halimbawa, yung example natin ng mga estudyante mo, sa palagay ko, nakapaluha sa'yo dahil ang taas ng luwalhati mo. Pero iniisip ko rin, sir, kanyari hindi mo kailangan isulat yung liham na yon. At hindi mo nasabi yan. O kaya hindi mo sila nakitang significantly nagbago. Ang namnamin mo lang yung buong pagkakataong minamahal mo sila. Ang tamis na rin nun. Hindi yun binobola mo lang ang sarili mo, pero parang gusto mo sabihin, grabe, nagmahal ako. Yun din siguro lahat ng mga konsuelo ng mga kailangan mag-let go. Tama. Kasi nagmahal. At di ko pag let go, hindi lang breakup yan, pati mga may pumanaw. Okay. Halimbawa ako, pumanaw yung aking mahal na aso. Siyempre, hindi mo alam tuloy. Marami kang theology tungkol sa mga tao pero hindi mo alam sa aso. Pero paano yun? Basta alam ko lang masaya ako nung durusa ako nung may sakit na siya. At yun din, na may mga kaibigan tayong nagdaraan ngayon sa Dalamhati. Shoutout din kay Papa Marcus. Okay? Mark. At yun din, at yung mga ibang nagdarusa ngayon sa sarili nila na nasa ospital, baka sa ating pagnamnam, masumpungan natin ng Diyos, masumpungan natin ng luwalhati na hindi basta-basta nakikita natin. Yun lamang, Sir Eric. Meron lang akong mga babatiin. Sure. Ako rin. Baka mamaya. Batiin ko lang aking CSIP teacher last year, si Brother RJ Abonal. Salamat sa pakikinig. At sa aking favorite CSIP group, si Jolo, si Carlo, at si Greg. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako naman, gusto kong batiin ang mga si Carlos Sesmundo. Ito? Yeah, si Carlo. Nagpapa-shoutout naman. Yeah, nabati ko na, sir. Okay na po yan. Si Onel Silva. May request siya na Jesus na aking kapatid after the show. Sige. At si John Gotladera. Si John. Kailan mo ba yan? Kasama yan sa moderating class ko ngayon. Ay, talaga. Hi, John. Si Ramon Cruz. Si Paulo Lucban. At saka, ayun, maraming salamat sa inyong paigisa sa aming palabas. Imbitay ko ulit si Sir Eric. Napaka-popular pala nito si Eric. Popular na ako, mas popular pa siya. Hindi to, sir. Okay. Yun po. Maraming salamat, sir. Sa palagay ko, yung saya ng kung nandito si Sir at birthday niya, ay medyo natapatan mo naman kahit wala siya. At ikaw naman, Sir Jovi, sana kung nasaan ka man ngayon, sana minamatamis mo ang lahat ng dalamhati at tuwalhati na kaakibat ng buhay natin. At kayo rin lahat, masayang pagdadalamhati at masayang pagdadalamhati sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, lundagin mo, baby. March 9 is our next show. Monday uli, 5 to 6 p.m. Salamat po. Salamat, Sir Eric. Eric Salonga. Yes. Thank you. Sikat ng umaga, buhos
Buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalalang, ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, buyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalalang, ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalalang, ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby!
Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Kapinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. The Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tungkol